Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po. So, ngayong araw, ako yung magiging teacher ninyo sa Araming Panlipunan. So, bago ang lahat, tayo ay tumayo at manalangin muna. Johari, please lead the prayer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran. Pwede na kayong bumuko. So, bago tayo magsimula sa ating talakayan, para mag-check muna tayo ng attendance. Alaisa S. Sandalon, Munaila M. Saptura, Norema M. Sulaiman, Norhaya Pusin, Absent. Norshahada Muhammad, Rahela Dagit, Present po. Rahima Sulaiman, Rowena Makasilang, Present. Bay Suhaira Abdullah, Absent. Siti Hanadi Amiluno, Absent. Johari Adam, Present. Zamer Kamsali, Present. Muslimin Kayugan, Present. at ang mga absent, Junambay Amiluno, and Naima Sampayo. Absent. Ang daming absent. So, bago tayo tumuno sa ating talakayan, meron muna akong ilang mga larawan na ipapakita sa inyo at sasabihin niyo sa akin kung ano yung mga na-obserbahan ninyo sa mga larawang aking ipinapakita sa inyo. So, first picture, ito siya. So, anyone in this class ang pwedeng makapagsabi kung ano yung nilalaman ng mga larawang ito? Yes, Miss Rowena? Ma'am, batay sa pinakita niyong larawan ay ito ay patungkol sa kalamidad at ito ay patungkol sa landslide na nangyayari sa isang bansa, lalo na sa lugar na may nasa tuktok ng bundok. Yes. Itong picture na ito ay tumutukoy sa landslide. So, ang next na tanong ko sa inyo is, paano or saan nagsisimula yung landslide? Ano yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng landslide? Anyone? Yes, Miss Eliza? Mga ilan sa mga sanhi ng landslide is matinding pag-ulan, maaring pagpuputol ng mga puno. Kasi kapag pumuputol tayo ng puno sa kalikasan is humihina yung lupa. So, napopause yun siya ng landslide and pagpapatayo ng mga buildings. Kasi, di ba kapag nagpapatayo tayo ng mga buildings is maraming mga puno na pinuputol nila. So, maaaring mag-cause din yun ng landslide kasi nakukulangan na yung mga puno sa kapaligiran natin. Yes, thank you. Very good. So, ang tinutukoy ni Miss Eliza Sandalon is yung pamumutol ng kahoy, which is ang tinatawag natin illegal logging. Hindi siya pwede kasi isa rin sa tumutulong is yung mga ugat sa na pumipigil sa ilalim ng lupa na which is siya yung tumutulong kung para maiwasan yung ma-absorb yung so yun nga yung mga roots sa mga puno is tumutulong na ma-absorb yung mga tubig ulan. Kaya nagiging benefits yun para makatulong yung mga puno sa mapigilan niya yung nangyayaring landslide. So next picture is ano yung nakikita niyo sa larawan ito? Larawang ito, and this pakisabi sa akin kung paano nga ba ito nakaka-apekto sa mga tao at sa kapaligiran.
Yes, Norsaida Masdan? Based sa nakikita ko na larawan, ito ay tumutukoy or nagdidepict ito ng lindol or isa ito sa kalamidad na hindi natin maiiwasan. So, sa question nyo po, which is paano ito nakakapekto sa mga tao, ang maisasagot ko po is dahil ang lindol is lubhang nakakapinsala, maaari nitong maapektuhan ang mga tao by nawawasak ang kanilang bahay, pwedeng makapekto ito sa kanilang hanap buhay, at pwede itong maging sanhi ng mga pangyayari na hindi inaasahan, like kumbaga if ever na ang mangyari is may mamamatay, kung if ever lang naman, tapos yun. Okay, thank you so much. So, tulad ng sabi niya, ang larawang ito is nagpapakita ng lindol, which is malaki yung impact niya sa kabuhayan ng mga tao dahil marami siyang nasisira. Isa ito sa mga kalamidad na lubhang nakakaapekto. So, after na ipinakita ko sa inyong mga larawan about sa calamities, anyone, may idea ba kayo kung ano yung ating tatalakay ngayong hapon? Yes, Miss Rowena? Sa tingin ko ma'am, patungkol ito sa mga hindi inaasahang nangyayari sa ating bansa. So, yun lang po. Okay, thank you. Yes, maaari din yun. Pero ang ating topic ngayong hapon ay ang physical na katangian ng ating daigdig. So, Pwede kong mag-pause. Hindi, mga gamit ko oras. Time. hindi dumidikit yung double-sided. May mga jokes na. Kasalanan ng Ang mga broken naman. Hey. Bilang nga kasi yung double-sided. Ang makakasunan Napahirapan ako. Ayaw mo na yan. Kaya na yun naman. Yeah. Bihig ba yun? Tatangin ang physical na daigdig. So, ang topic natin ngayong araw ay ang mga katangiang physical ng ating daigdig. So, alam naman natin na ang ating daigdig ay isa sa 8 planetang umiikot at umiinog sa ating bituin. Which is yung malaking bituin na sinasabi ko is yan yung araw. So, lahat ng napapaloob sa daigdig, katulad ng hayop, tao, at mga halaman, ay lahat kumukuha ng enerhiya mula sa araw. So, for example, yung sa halaman, ang halaman ay kumukuha ng Stop. So, tulad ng sabi ko kanina, ang halaman ay, ang sinag ng araw ay mahalaga sa mga halaman. Dahil ang mga halaman ang siyang nagbibigay sa atin ng hangin or oxygen, ng sariwang hangin na nagiging dahilan para tayo ay magkahinga dito sa ating daigdig. So, bago tayo dumako sa trivia, alam naman na din natin na ang daigdig natin ay nahati sa 4.
Apat dahil yung globo ng ating daigdig rather. Yung globo ng ating daigdig ay nahati sa apat. Di ba ang globo ng ating daigdig ay umiikot ng paganito? So, nahati yun siya ng apat. Ang first is ang Northern Hemisphere. Alam ko na alam niyo yung apat na hemisphere na tinatawag na sinasabi ko. Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. And then yung Northern and Southern Hemisphere ay hinahati naman siya ng ating equator o yung tinatawag natin sa English na equator. Ang pangatlo at pang-apat na hemisphere na umahati sa ating globo ay ang Eastern and Western Hemisphere na hinahati naman siya ni prime meridian. So, yun, yung apat na yon ay yung apat na hemisphere na sinasabi ko is yun yung pumahati sa ating globo. So, ngayon, bago tayo magpatuloy sa kung ano nga ba yung katangian ng physical ng ating daigdig, ay alamin muna natin ang ating layunin. First na nakalagay sa ating layunin ay dapat na maipaliwanag ng mga mag-aaral ang iba't ibang proseso at persang nagdudulot sa pagbabago ng pisikal na katangian ng ating daigdig tulad ng tectonic plate na ating i-discuss mamaya. Pangalawa, kinakailangan na matukoy ng mga mag-aaral ang mga epekto ng pagbabago ng ating pisikal na katangian ng daigdig na lubhang makakaapekto sa tao at maging sa kapaligiran. Wait, okay na yun. Dumako tayo sa estruktura ng ating daigdig. So, ang estruktura ng ating daigdig ay nahahati na naman siya sa tatlo. Yun ay ang crust, mantle, and core. So, ang crust daw, sinasabi dito na ang crust ay isang matigas at mabatong bahagi ng ating daigdig na may kapal na umaabot sa 70 kilometers. Pailalim siya sa mga kontinente. Sa ilalim naman ng karagatan, ang tinatawag nating crust ay may kapal lamang na 8 kilometers na pumapaibabaw naman siya sa ating mga kontinente. So, alternate lang sila sa general. Kung halimbawa si crust ay nasa ilalim siya ng karagatan. So, ang crust ay nahati pa sa malalaking tipak ng bato na tinatawag nating plate or sa kabuuan ay tectonic plate. Kung saan ang pinakaibabaw nito ay ang mga kontinente na. So, dito sa picture na ito, itong nakikita nating color red sa first layer, yan yung tinatawag nating crust. Ito yung tinatawag nating crust. So, next is Go. okay, so next is mantle. Ito yung pangalawang estruktura ng ating daigdig. So, Ms. Rahima, can you please read? Mantle, isang mga batong napakainit kung kaya't ang ilang bahagi nito ay malambot at natutunaw. So, si mantle ay
isa rin siyang uri. Itong tatlong estruktura ng daigdig ay mga solidong bato. Which is, itong si mantle naman, ang kanyang si mantle is isang solidong bato na napakainit sa ilalim ng lupa. Ang tinutukoy dito is yung sa pinakailalim na ng lupa. So si mantle, lahat ng mga bahagi nito na nadidikit sa kanya is natutunaw, nanlalambot dahil sa taglay niyang init. So kung si mantle din is isa sa nagiging dahilan kung bakit pumuputok yung mga bulkan. Kasi si mantle ay umaakyat papunta kay crust, which is si crust ay makapal na bato na so tulad nga ng sabi ko, si mantle ay umaakyat kay crust, and then si crust naman ay yung init na dinadala ni mantle ay inaakyat niya na naman kay magma, which is si magma is nasa loob siya ng volcano. Pag si magma is nasobrahan na siya sa init, yun na yung nagiging cause na umaakyat siya sa tuktok ng vulkan na nagiging sanhi ng pagputok nito. So, dito sa picture na ito, itong second layer na ito, itong kulay orange sa picture, ayan yung tinatawag nating si mantle. So, next, ang pangatlong bahagi ng estruktura ng ating daigdig ay ang tinatawag nating core. So, para lang sa kaalaman ng lahat, ang core natin ay may dalawang uri. Which is, alam ko na alam nyo na ito na ang dalawang uri ng core natin ay ang inner core and outer core. So, sa picture na ito si outer core. Kasi nasa labas siya. And then itong puti na ito is siya si inner core kasi nasa loob siya. Kumbaga si inner core or sa kabuuan si core, siya na yung pinakakailalimang kaloob-looban ng ating estruktura ng daigdig. So, sinasabi dito na si core, tulad nga ng sabi ko, si core ay ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng metal at iron and nickel. Okay. Ngayon naman is mag-proceed tayo sa tectonicong plato or tectonic plate. So, ang tectonic plates ay tumutukoy sa paggalaw ng kalupaan. So, sinasabi dito na si crust ay nahati rin sa makakapal na tipak ng lupa. So, dulot ng paggalaw ng mantle, ng init ng mantle, sa ilalim ng tectonic plate, ay napapagalaw din ng tectonic plate palayo, pasalubong at pagilid ang kalupaan. Kumbaga, ang tinutukoy dito is yung convergent, kung paano nagbabanggaan yung mga lupa. Yung convergent, divergence, and transform. So, si convergence is binababangga niya si divergence na napapagitnaan sila ni transform. So, dahil sa pagkakalayo-layo ng mga kontinente, nakakaranas tayo ng lindol, pagputok ng mga bulkan at pagbuo ng mga kabundukan. Dahil sa pagbabanggaan nila, convergent and divergence is ang iba is dahil doon sa pagbabanggaan is nagkakasiraan sila, and then sa pagbabanggaan ni convergent and divergence is nakakabuo sila ng mga bagong kabundukan or mga pulo. So next is volcanism. So, si volcanismo is, sinasabi rito, si volcanismo ay resulta ng pag-akyat ni magma mula sa mantle. So,
so si magma is siya yung nasa pinakailalim na bahagi ng bulkan. So, kapag si magma ay umakyat patungo kay mantle, which is si mantle ay nasabi ko, si mantle ay lahat ng nadidikit sa kanya is natutunaw, and si mantle ay mainit, umiinit si mantle. And then sa pag-akyat ni magma sa kanya, direct na rin na si magma is nakukuha niya yung init ni mantle. And then, si mantle naman ay aakyat na siya patungo kay crust. So, kapag si crust, pag si mantle umakyat na siya patungo kay crust, automatic na yan, si crust ay lalabas na yan siya sa pinakataas na bahagi ng vulkan, at doon na nagpo-cause yung pagputok dahil sa init na nilalabas. Ang lumalabas sa vulkan ay si magma. So, ito yung picture ni vulkanismo kapag pumutok na siya. So, ano ba yung nilalabas after ng pagputok ng vulkan? Ano yung naidudulot nitong epekto sa mga tao at maging sa kapaligiran? Anyone? Mr. Saida? Yung mga abo na galing sa pagputok ng bulkan ay pwedeng makakos ng skin disease. Yes. And pwedeng ang mga abo na ito is ang mangyayari is kapag sumabog na ito, kumakalat ito, and matatabunan yung mga lugar na nasa ilalim ng nasa babang bahagi ng bundok. Okay, tama po yun. After ng pagputok ng vulkan is may nilalabas na siyang mga abo. Na which is yung mga abo na daw yun is nag-focus siya ng mga disease, sakit. So, next is pagguho ng lupa. Aksyon! So, next is ang pagguho ng lupa. So, ito sila, itong vulkanismo, pagguho ng lupa. Ilan lang yan sa mga nararanasan natin kapag nagbanggaan na ang tectonic plate. So, last is ang pagguho ng lupa. So, ang pagguho ng lupa ay tumutukoy sa ilang anyo ng paggalaw ng dalusdos, kabilang ang ilang mga paggalaw ng lupa tulad ng pagguho ng mga bato, ng mga malalaking bato, pagkabagsak ng napakalalim at pagbaha ng mga putik at pagdaloy ng mga tirang bagay. So, sa pagguho ng lupa, so, dahil sa pagguho ng lupa, maraming nagiging epekto nito sa maging sa tao sa kapaligiran. Una na dyan is ang pagkawala ng tirahan nila. Dahil sa pagguho ng lupa, marami ang nagiging epekto nito sa mga tao at sa kapaligiran. Tulad na lang ng pagkawala ng kanilang tirahan. Pangalawa is
dahil sa mga bumabagsak na mga bato, is ang iba is natatabunan sila. At dahil natatabunan din sila, ang iba is nagiging sanhi yun ng kanilang pagkamatay. So, balikan muna natin tong si volcanismo. May nalimutan ako sabihin. So, si volcanismo is kapag habang hindi pa siya pumuputok, ang tawag doon sa init na dumadali sa kanya is magma. Magma. So, Go. So habang hindi pa pumuputok ang vulkan, ang tawag sa init na nasa loob niya is magma. So kapag si magma is lumabas na siya nagtungo na siya papunta kay crust at pumutok, ang tawag na sa kanya is lava. Yung apoy na nilalabas ng vulkan is ang tawag na sa kanya ay lava. So may dalawang uri ng pagputok ng vulkan. Yun yung effusive effusive eruption. So yung effusive eruption is yan yung mahina. Mahina. So ang tinatawag nating effusive eruption is yan yung mahina ang paglabas ni lava. Yung kumbaga mahina yung pagputok ng vulkan. Kasi ang nilalabas lang niya is yung lava. While the explosive, yun na yung malakas ang impact na nagdudulot na ng pinsala sa pangkalahatan. So, si explosive eruption is hindi lang lava yung nilalabas niya, kundi mga gas at malalaking bato yung kung ano yung nasa loob na ng vulkan. So, dahil na-discuss naman na natin lahat, so, in your own understanding or ano yung pwede nating isagawa na paghahanda kung sakali man na ma-experience natin or ma-experience natin yung pagputok ng vulkan. So, anyone? Miss Eliza? So, dapat ang una natin gawin is kailangan may emergency kit tayo na tinatawag yung dapat may radyo tayo, may flashlight tayo, may pagkain lalong-lalo na ng tubig at gamot. And kailangan yung mga officials natin is dapat ready na nila yung mga evacuation center. Kasi di ba alam naman natin kapag may mga pagguho ng lupa is kinakailangan na may evacuation Oh my God! Oh my God! Go. So kapag may mga evacuation, what evacuation? Sige, evacuate. Mga evacuate. Evacuation. Evacuation. Ha? Ano yung evacuation. Okay. 1, 2, 3. So, kailangan may evacuation na tinatawag and nagbibigay mga officials natin ng gano'n. Kasi kailangan talaga natin yon, lalo-lalo na pag nabagsakan ng mga lupa or ng mga bangato yung mga bahay natin. So, kailangan natin yun. Yes, thank you. So, ano pa? Miss Masday? So, as a person and as an individual that lives in a community na prone sa mga cases na ganyan, we should be responsible enough to, if ever the officials have already announced na mag-evacuate na kasi need na talaga yun, and if nag-go signal na sila for the evacuation, magpaubaya na lang tayo and huwag na natin hintayin na i-force pa tayo ng mga officials na umalis para na rin naman yun sa ating kaligtasan. May dadagdag pa ba kayo? Wala na po. Ano? Wala na po. Okay, miss. Go. So, dahil tapos na din naman natin yung ating talakayan, so, meron pa ba kayong mga ilang katanungan, violent reaction, clarification? Nang so far. Wala na po. Wala na po, ma'am. So, dahil dyan, dahil wala kayong tanong, naintindihan nyo na naman,
So, magbibigay na lang ako sa inyo ng pagsusulit. Okay, ma'am. Pwede siya Kumuha na lang kayo ng isang buong papel or ng yellow pad or kahit na anong papel. Copy and answer ha? Yes, ma'am. Wala na magtatanong ng 1/4 ha? Yes, Lagi ma'am. lang isang buong papel. Yes, ma'am. Ang giya ko na pong ballpen. Ay pa, sabay na pa sa aking ballpen. Thank you, ma'am. Ano lang? Yeah. At ang hirap tanggalin ng tape. Kasi kumakapit siya sa iyo. Kapit na kapit. Okay, thank you. Last point. Last one. Last one. Just wait a minute. Mga sabi na may kakakarang sa mo. Bali. Ay! At ayaw dumikit ng tape. Kasi wala na siyang kinakapitan. Ma'am, dagdagan mo po. May dapat doon, ma'am. May gusto mo yung tulungan, ma'am. Ay, gusto rin sa'yo makikita sa akin. Ah, report ka siya. Classmates, ang ganda ng note ko. Ay, ito ba? Wow, cutie. Ma'am, look at this. Ma'am, tignan mo mga papel. Look at that. This. Wait lang na kasi hindi dumidikit yung This tape. and this. Masyado kasi mababa. Ayan na. Ang pag-ibig. At mamadali ka, Miss Rowena. Hindi po, ma'am. Sorry po. May hinahabol ka? Yes po. Siya. Sana ako. Hindi ka na mamahalin. Mamang ka, ma'am. Ay, grabe naman. Ang pakilagay na po, uwi na po ako. Ma'am, malapit ang time, ma'am. Mama, sakit ng pit ko. Ano yan, kung na-rate yan? Sika? Okay. Okay, makulan. Since Rowena yung nahabol niya po ikakasal na. Allahu Akbar. Okay, you may start na. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga katanungan. Yes, ma'am. Ano ang mga responsibilidad ng tao na sa pangangalaga ng kalikasan? Paano natin na mapapuli ang ating pagbuhay at mga gawain upang mas maprotektahan ang kapaligiran? Ma'am, Luka, ba't nandiyan ka? Yung sabihin pati yan, kukopyahin niyo pa ha. Ma'am, hindi po. Ingat, baka makopya niyo yung pangalan ng kasama niyo. Yes, of course. Ma'am, pwede? ChatGPT. Ma'am, pwede hindi na kopyahin ang tanong?
Question and answer po. Isulat lang sa papel. Yan ang papel mo. Walang Walang laman. O na, sumulat na kami. Matila na. Malit lang po. Huwag natanggalin mo. Oh. Tayo hindi ko na lang pala hinawa. Kasi binitawan sa rin. Wow. Yes, classmates. Ang ganda ng sulat. Tapos na. Pwede na mo. Matabang. Bakit ko, ma'am? Quiet. Sorry po. Tapos na? Wala pa nga. Wala pa po. At maingay na. Wala nga, ma'am. Ang natawa, ma'am. Sorry po. Bumibili pa niya. Matang-ingin yung dalawa. Makasilag. Ma'am, nagkopya po. Mag-ready kayo ha. Tatawag ako ng isa para sagutin ang mga katanungan niya. Dapat may tatlo sa inyong sasagot. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Para makita natin kung nag-chat. Yes. Chat GPT ba kayo? Yes, ma'am. Or SCC. Simon Naila, ma'am, present. Ang tapos na, ma'am. Ay, wow. Wala pa kami natapos, ma'am. The rest. It's rest. Ma'am, pwede mag-ihi. Go ahead. Grabe mo babalik ka. Pagsulat. Ma'am, matagal ba mag-time? Basta si Muhammad. Bilis pa yan ba? Magkapi ka?
Ma'am Camila ha. Wow, mahaba-habang sagot ni Miss Sulaiman. Masya Allah. Marami na rin nasasagutan si Miss Muhammad. Thank you, ma'am. Mabot sa iyong mga silang. Ma'am, nangungopia po. Naghihintay ng sagot. Pati pangalan na kopya. Ginagilisan niya. Ma'am, okay na ma'am. Ma'am, ang ingay, ma'am. Nagturuan pa kayo. Malapit na matapos, ma'am. Walang signal si Rowena. Hindi siya makasisi, ma'am. Wala siyang sagot. Walang signal. Walang data pag connect ka. Ang papunay. Ma'am, malapit na yung time. Wala ka pang sagot. Tapos ka na? Tapos na? Tapos na po. Ma'am, dapat. Oo, ma'am, tapos na po. Ma'am, mag-relax lang naman ako. Okay. Finish or not finish, pass your paper. Okay. Pakipasa sa harapan. Ipunin nyo na. First activity. Wala. Okay, thank you. Oh, mahaba-habang sagot ni Sulaiman. Yan nagsasagot. Ang siya daw ang sasagot na. So, since tapos naman na kayo, maaari ba natin malaman kung ano yung sinulat ninyo dito sa papel? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. Sino yung maaaring makasagot sa akin sa question number 1? Si Makasilong. Ang mga tanong is, ano ang mga epekto ng pagkasira ng kapaligiran sa mga tao at sa lipunan? Anyone? Shihada? Mga ano na lang natatandaan mo sa sinulat mo? Ma'am, siya na lang. Sila na lang, ma'am. Miss Makasilang. Ma'am? Number 1? Ano yung mga epekto? Ang iilan sa epekto ng pagkasira ng kapaligiran sa mga tao sa lipunan ay minsan, ma'am, ang mga tao na nagdadrugs, so yan ang iilan sa nagdudulot ng pagkasira na sa ating lipunan. Yes. Pwede. Ano pa? Miss Sulaiman. Sulaiman Norema. May dadagdag ka ba doon? Ma'am, ako na lang, ma'am. Sige ba? Tapusin mo na natin. Patapusin mo na. Ang maaaring magiging epekto ng pagkasira ng kapaligiran sa mga tao is na dito na mapapaloob yung sinabi mo na pagbuo ng lupa or maaaring pagsabog ng volcano. Kung saan, maapektuhan yung maraming tao kasi sa bagay, pag nasira yung, pag bumuo yung lupa, maaaring masira yung kanilang mga tahanan or yung kanilang mga pananim
na matagal na nilang inaalagaan. So, yun lang po. Yes, very good. Thank you. So, number 2. Ano ang mga responsibilidad ng tao sa pangangalaga ng kalikasan? Ma'am, ako ma'am. Ni Shahada. Kabilang sa mga responsibilidad ng mga tao sa pangangalaga ng kalikasan ay ang halimbawa nito ay ang tree planting. Pag ang mga tao is pinutol nila ang mga puno sa kabundukan, so kailangan nila or responsibilidad sa kanila na magtanim ulit para maiwasan ang mga natural calamities. Okay, thank you. That's correct. So, lahat naman, wala namang maling sagot pagdating sa opinion natin. Kasi magkakaiba naman tayo na mga opinion sa buhay. So, Dagdagan lang po ni Rahima. Miss Sulaiman, may dadagdag ka ba? Rahima? Miss Sulaiman. Kabilang po sa responsibilidad ng tao sa pangangalaga ng kalikasan ay halimbawa nito ay hindi pagtapon ng basura sa kung saan dapat i-implement natin yung biodegradable and Proper waste management. Yes. Yun lang po. Thank you. Kay Miss Shahada, ang kanyang sinabis about sa mga illegal logging. While naman kay Miss Rahima Sulaiman, ang kanyang tinutumbok is yung nasa ating kapaligiran katulad ng mga basura. Yung pagtatapon ng tamang basura. So, last question is, paano natin mapapabuti ang ating pag-uugali at mga gawain upang mas maprotektahan ang ating kapaligiran? So, Miss Sandalon, can you please elaborate? So, sa number 3, kinakailangan na meron tayong disiplina. Kasi kung wala tayong disiplina, katulad ng sabi ni Rahima, i-rely na lang natin doon. Kapag wala tayong disiplina, maaaring kahit saan lang tayo magtapon ng basura. So, maaaring mag-cause yun ng calamity, maaaring mag-cause yun ng lindol and other, yes po. Yes. Ang pagtatapon ng basura is nagkakos din siya ng pollution sa ating kapaligiran. So, lahat naman ng sagot niyo is tama. Wala namang maling sagot pagdating sa opinion ng bawat isa. So, before tayo mag-end ng ating klase, syempre hindi mawawala yung ating takdang-aramin na isusumitin ninyo bukas. Same time. Okay, ma'am. Sa Ma'am, amin po excuse yung po. sulat, ma'am. Sa bond paper na siya kasi medyo Ma'am, mahaba-habang excuse po. talagay. Ma'am, nahulog-pulutin mo. Ay, nalang talaga si makasilang. Ma'am, salaman kita, ma'am. Very good. Last one. Last one. Okay, tagal na lang natin to siya para ma-edit tayo. Ma'am, excuse po. Yes? Pwede po mag-CR. Sige, sige. Ma'am, magsama ko, ma'am. Ma'am, Magsama ko, ma'am. Okay. Papayin din to ha? Walang pag-picture, alam ko. ma'am, may gatawa dito, ma'am. Maingay masyado po. Yung pinagtatawanan ninyo sa Pinagtatawanan nila yung sagot ko, ma'am. Kasi adik sa brand. Ano yung drugs? Yes, ma'am, yung drugs. Parang wala sa tanong ko, sagot ko, ma'am. Okay lang yun, okay. Wala namang maling opinion. Yes, Nobody is perfect. Pero Pero nakakapatay.
Nobody's perfect. Sige na, sulat na natin yung takdang aralin para matapos na ang ating class. Ma'am, Sunny, sulat po. Okay, ang inyong takdang aralin muna. Okay, makinig kayo. Ang inyong takdang aralin ay pumili ng isang uri ng natural na kalamidad at magsaliksik tungkol sa mga ito. And then, pag nakapili na kayo ng uri ng kalamidad, halimbawa for example, ang napili nyo is landslide. Pag ang napili ninyo, magsasaliksik kayo at gagamitin ninyo, gamit itong mga tanong na ito is sasagutin ninyo. Kung depende sa anong nakuha ninyong mga kalamidad. Isa lang po. Kayo naintindihan? Yes, ma'am. Sige na, okay niyan nang nakapag-out po tayo. Ang ingay ng mga katabi ko, ma'am. Nagtawanan ako. Ma'am, nag-time na yung sa kabilang section. Sulat nyo muna yung takdang aralin. Ma'am, pinagtatawa na nila yung sagot ko, ma'am. Enough na, enough. May sandalo, may sulat man, tama na yun. Hindi, start ko, ma'am. Ma'am, pwede mong pasulat. Ang dami mo kulay ng kahaba. Ma'am, time na. Tapos na kayo?